Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang puso ay nakatuon sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Sa aking mga minamahal na senior citizens, mga lolo at lola na nagbigay kulay at karunungan sa ating buhay, ang mensahe ko ngayon ay para sa inyo. Pagkagising mo sa umaga, huminga ka ng malalim at nagpasya kang oras na para igalaw ang iyong katawan. Siguro ay mag-uunat-unat ka, marahil ay maglalakad-lakad, o baka subukan mo pa ang isang routine na napanood mo online. Sinasabi mo sa iyong sarili, ginagawa ko ito para sa aking kalusugan. Pero paano kung nang hindi mo namamalayan, dahan-dahan nitong sinasaktan ang mismong bagay na sinusubukan mong protektahan ang iyong puso? Alam ko parang napakadramatiko ng dating. Ngunit pagkatapos ng edad na 60, ang paraan ng pagtugon ng iyong katawan sa ehersisyo ay hindi nakapareho ng dati 10 o 20 taon na ang nakalipas. Ang iyong puso ay mas matalino na, oo, ngunit ito rin ay mas sensitibo. Ilang uri ng paggalaw na napakabisa noong tayo ay mas bata pa ay maaari na ngayong magdulot ng higit na pinsala kaysa sa kabutihan. Hindi ito dahil sa mahina ka na, kundi dahil ang iyong puso ay nararapat sa ibang uri ng pangangalaga ngayon. Ngayon, nais kong marahang ipakita sa inyo ang 5 ehersisyo na maaaring dahan-dahan at tahimik na nakakasira sa inyong puso nang hindi ninyo namamalayan. Sa unang tingin, hindi sila mukhang mapanganib. Sa katunayan, madalas silang itinataguyod bilang malusog na gawain. Ngunit sa maling katawan sa maling edad at kung ginawa sa maling paraan, sila ay nagiging mga tahimik na banta. Pero huwag kayong mag-alala. Ang usapan natin ngayon ay hindi lang tungkol sa kung ano ang dapat itigil. Ibabahagi ko rin ang mas mahuhusay na paraan ng paggalaw, mga ligtas at epektibong alternatibo na nagpoprotekta sa inyong puso at tumutulong sa inyong makaramdam na malakas, masigla at may tiwala muli sa inyong katawan. Kaya kung ikaw ay isa sa mga taong naniniwala pa rin sa pananatiling aktibo sa pamumuhay ng lubusan at sa pagprotekta sa magandang pusong nagdala sa iyo sa lahat ng pagsubok at tagumpay ng buhay, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Bago tayo magsimula, maaari ko po bang hilingin sa inyo ang isang maliit na pabor? Mag-iwan po kayo ng isang mabilis na komento sa ibaba na may salitang "para sa puso" kung nais ninyo pa ng mas maraming tapat at nakasentro sa pusong mga payong pangkalusugan na tulad nito. At pindutin ang subscribe para sumali sa ating komunidad na nagmamalasakit sa kalusugan. Ginagawa namin ang bawat video na kayo ang nasa isip. Sige, simulan na natin. Unang ehersisyo na dapat pag-isipang muli, High Intensity Interval Training, HIIT. Isa sa mga pinaka nakakadurog ng puso na nakita ko sa aking mga taon bilang isang doktor na nag-aalaga sa puso ay ito, mga senior citizen na ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya upang manatiling aktibo. Ngunit sa huli ay nasasaktan ang mismong organong sinusubukan nilang protektahan. Madalas itong nagsisimula sa isang bagay na tila walang malisya, isang bagong klase sa gym, isang routine sa YouTube na nangangako ng kabataang sigla, o kahit isang mahusay na hangarin ng trainer na nagsasabing, "Itulak mo lang yan." Ngunit kapag ikaw ay higit sa 60
Ang sobrang pagtulak ay hindi katapangan. Ito ay isang panganib. Pag-usapan natin ang High Intensity Interval Training o HIIT, gaya ng tawag dito ng mga mas bata. Ito ay binubuo ng mabilis at matinding pagsabog ng paggalaw na sinusundan ng maikling pahinga. Ito ay uso-sikat, ngunit isa rin ito sa mga pinakamapanganib na estilo ng ehersisyo para sa mga matatanda at ipapaliwanag ko kung bakit. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga daluyan ng dugo, blood vessels, ay natural na tumitigas. Ang kalamnan ng puso ay maaaring kumapal at ang ating kakayahang bumawi mula sa biglaang pagtaas ng pagsisikap ay bumabagal. Hindi ito opinyon ko lamang. Ito ay batay sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Gerontology, Medical Sciences. Natuklasan sa pag-aaral na ito na ang mga matatandang nagsasagawa ng HIIT ay may mas mataas na pagtaas sa systolic blood pressure at pagbabago sa heart rate variability, parehong mga palatandaan ng stress sa puso kumpara sa mga gumagawa ng katamtaman at tuloy-tuloy na ehersisyo. Ngayon, isipin ninyo, ito ginagawa mo ang isa sa mga mabilis na rutina na iyon, 1 minuto ng mabilis na squats, 30 segundo ng pagtakbo sa kinatatayuan, 20 segundo ng pahinga at ulitin. Ang iyong puso ay hindi nabibigyan ng pagkakataong maging matatag. Sa halip, ito ay pinipilit na pumunta mula 0 hanggang 100 ng paulit-ulit. Ito ay tulad ng paulit-ulit na pag-apak sa silinyador ng isang lumang sasakyan na may pudpod na preno. Mayroong bibigay. Isa sa aking mga pasyente, si Mang Tomas, 72 taong gulang, ay inakalang ginagawan niya ng pabor ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsunod sa mga workout video ng kanyang apo. Walang sakit, walang pakinabang, sabi niya noon. Ngunit pagkatapos lamang ng 2 linggo ng mga matitinding session na ito, napunta siya sa aking opisina na may pagkahilo, hirap sa paghinga, at napaka-irregular na tibok ng puso. Ang kanyang presyon ng dugo ay tumataas ng hindi niya namamalayan. Akala niya ay pagod lang ito dahil sa pagtanda, ngunit ang kanyang puso ay nagwawagayway na ng pulang bandila. Kaya ano ang dapat mong gawin sa halip? Pumili ng paggalaw na umaagos kasama ng iyong katawan, hindi laban dito. 1 30 minutong mabilis na paglalakad, banayad na paglangoy o tai chi sa parke. Maaaring hindi ito mukhang dramatiko, ngunit ang mga ito ay napakalakas. Ipinakita sa isang pag-aaral mula sa American Heart Association na ang mga matatandang naglalakad sa katamtamang bilis sa loob lamang ng 50 minuto bawat linggo ay may 31% na mas mababang panganib sa mga kaganapang nauugnay sa puso kumpara sa mga senior na hindi aktibo. Hindi mo kailangang magbuhos ng balde-baldeng pawis para manatiling malakas. Ang kailangan mo ay ritmo, kahinahunan at proteksyon para sa pusong tumitibok para sa iyo araw-araw sa loob ng mahigit 6 na dekada. Ikalawang ehersisyo, maling paraan ng crunches at pagbubuhat ng mabibigat. Ngayon, lumipat tayo sa isa pang paksa. Pag-usapan natin ang crunches at pagbubuhat ng mabibigat na bagay. Maaari mong isipin, sinusubukan ko lang panatilihing malakas ang aking mga kalamnan. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang paggawa ng mga ehersisyong ito sa maling paraan o ang paggawa ng labis sa mga ito
ay maaaring maglagay ng mapanganib na presyon sa iyong puso. Kita nyo sa tuwing ikaw ay pipiga-strain habang nag-crunch o naghahanda para buhatin ang isang mabigat na dumbbell, may isang malakas na nangyayari sa loob ng iyong katawan at hindi sa mabuting paraan. Mayroong biglaang pagtaas sa tinatawag na intra-abdominal at intrathoracic pressure. Ibig sabihin, tumataas ang presyon sa loob ng iyong tiyan at dibdib. Ang presyon na iyon ay hindi lang nananatili doon. Ito ay tumutulak papasok at paitaas na pinipilit ang iyong puso na magtrabaho ng mas mabigat para makasabay. Isang pag-aaral noong 2018 mula sa European Journal of Preventive Cardiology ay natuklasan na ang mga isometric pagpapanatili ng posisyon at mabigat na resistance exercises ay nagdudulot ng biglaang pagtaas ng presyon ng dugo, lalo na sa mga matatanda. Isang kalahok sa kanilang 60s ang nakitaan ng pagtaas ng kanyang systolic pressure sa higit 200 mAh habang nagbubuhat isang napakadelikadong antas. At ang pinakanakakatakot na bahagi, wala siyang naramdamang anumang babala. Ang mga panloob na pagtaas ng presyon na ito ay hindi isang bagay na makikita o mararamdaman mo kaagad, ngunit nararamdaman ito ng iyong puso. Lalo na kung mayroon ka ng matitigas na mga ugat, nakatagong plaque o kasaysayan ng mataas na presyon ng dugo na marami sa mga taong higit sa isinta ay mayroon kahit na hindi nila alam. Hayaan ninyo akong ikwento si Aling Susan. Siya ay puno ng buhay at nais niyang lumakas matapos tanungin ng kanyang apo kung kaya niyang buhatin ang backpack nito. Kaya nagsimula siyang mag-crunches at magbuhat ng mga weights sa isang lokal na gym. Walang coach, walang gabay. Ginaya lang niya ang nakikita niyang ginagawa ng mga mas bata. 3 linggo ang nakalipas, nakaramdam siya ng pagkahilo sa kanyang huling rep. Namutla ang kanyang mukha. Akala niya ay dehydration lang. Lumabas na ang kanyang presyon ng dugo ay tumaas ng sobra-sobra at masuwerte siyang hindi siya tuluyang nawalan ng malay. Ang kanyang puso ay dinudurog, hindi pinalalakas. Hindi ko ito sinasabi para takutin ka. Sinasabi ko ito para bigyan ka ng kapangyarihan. Hindi mo kailangang sumuko sa pagpapalakas. Sa katunayan, ang pagpapanatili ng kalamnan ay isa sa mga pinakamahalagang bagay na maaari mong gawin upang manatiling independiyente habang tumatanda. Ngunit dapat itong gawin ng matalino. Kaya ano ang mas matalinong paraan? Ipagpalit ang mabibigat na dumbbells sa mga resistance bands o mas magaang na timbang. Gumamit ng kontrolado at mabagal na paggalaw sa halip na mabilis at pabigla-biglang kilos. At ito ang pinakamahalaga, iwasan ang pagpigil ng iyong hininga kapag nagbubuhat. Iyon pa lang ay maaaring magpataas ng iyong presyon kaagad. At kung maaari, makipagtulungan sa isang trainer na nakakaintindi sa pisyolohiya ng mga senior at sa kaligtasan ng puso. Mayroon sila. Kailangan mo lang hanapin ang tama. Tandaan, ang lakas ay hindi tungkol sa kung gaano kabigat ang kaya mong buhatin. Ito ay tungkol sa kung gaano kahusay kang mabuhay ng walang pinsala, walang hirap, at walang takot. At kung pag-uusapan ang hirap, minsan ang pinakamalaking panganib ay hindi nagmumula sa loob ng ating katawan, kundi
sa kapaligiran sa paligid natin, lalo na kapag biglang nagbabago ang panahon at hindi tayo handa kung paano ito makakaapekto sa ating puso. Ikatlong ehersisyo. Pag-eehersisyo sa matinding panahon, init o lamig. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na tila hindi nakakapinsala kahit na nakakaginhawa minsan, isang paglalakad sa umaga sa malamig na simoy ng hangin o isang magaan na pag-jogging sa isang maaraw na hapon. Maganda pakinggan, hindi ba? Ngunit kung ikaw ay higit sa ampota ang temperatura sa labas, ay maaaring tahimik na gawing isang panganib sa puso ang isang malusog na ugali. Maaaring hindi mo ito maramdaman kaagad, ngunit nararamdaman ito ng iyong puso. Ang paraan ng pagtugon ng ating katawan sa mga pagbabago ng temperatura ay nagbabago ng malaki habang tayo ay tumatanda. Noong mas bata ka pa, ang iyong mga daluyan ng dugo ay madaling lumawak at sumikip. Ang iyong panloob na thermostat ay mabilis na nag-a-adjust. Ngunit habang tumatanda ka, nawawalan ng kakayahang umangkop ang sistemang ito at iyon ay maaaring magdulot ng problema sa panahon ng parehong malamig na panahon at matinding init. Sa malamig na panahon, ang iyong mga daluyan ng dugo ay sumisikip constrict. Ginagawa ito ng katawan para mapanatili ang init. Ito ay parang isang matalinong paraan para mabuhay, ngunit pinapataas din nito ang iyong presyon ng dugo. Isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Hypertension ay natuklasan na ang mga matatandang higit sa 60 ay may mas mataas na blood pressure readings tuwing mas malamig na buwan, lalo na pagkatapos malantad sa lamig ng umaga. Ang dagdag na presyon na iyon ay naglalagay ng bigat sa puso, lalo na sa isang puso na maaaring nagtatrabaho na ng mas mabigat dahil sa edad. Sa kabilang dulo naman, kapag masyadong mainit ang iyong mga daluyan ng dugo, ay lumalawak dilate. Nagbubukas sila para maglabas ng init. Pinipilit nito ang iyong puso na bumumba ng mas mabilis para mapanatili ang daloy ng dugo. Idagdag pa ang kaunting dehydration at ngayon ang iyong dugo ay nagiging mas malapot, mas mahirap itulak, at ang iyong puso ay nag-o-overtime para lang palamigin ka. Isa sa aking matagal ng pasyente, si Mang Roberto, 74 taong gulang, ay naglalakad araw-araw bandang 1:00 ng hapon kung kailan tirik na tirik ang araw. Akala niya ay ginagawa niya ang lahat ng tama. Ngunit isang mainit na hapon ng Hulyo, bumagsak siya sa kalagitnaan ng kanyang karaniwang ruta. Ang kanyang puso ay hindi tumutugon sa ehersisyo. Ito ay tumutugon sa stress mula sa init. Nalaman namin kalaunan na ang kanyang presyon ng dugo ay bumagsak ng masyadong mabilis habang ang kanyang heart rate ay sumipa paitaas, sinusubukang makasabay. Ang sandaling iyon ay maaaring naiwasan at iyon ang dahilan kung bakit sinasabi ko ito sa inyo ngayon. Ang oras ng araw at ang temperatura sa labas ay kasing halaga ng ehersisyong iyong ginagawa. Kaya paano ka mananatiling aktibo nang hindi inilalagay sa panganib ang iyong puso? Pumili ng mas malamig at matatag na kapaligiran. Maaga sa umaga, bago pa sumikat ng husto ang araw, o sa mga lugar na nasa loob ng bahay na may magandang daloy ng hangin at matatag na temperatura. Manatiling hydrated, at hindi ko lang ibig sabihin na uminom ng tubig.
pagkatapos ng iyong paglalakad. Simulan ang pag-inom bago, habang at pagkatapos ng aktibidad. Magsuot ng angkop na damit, magaan at maluwag na damit para sa mainit na panahon. At palaging pakinggan ang mga pinakaunang bulong mula sa iyong katawan, isang bahagyang hirap sa paghinga, isang banayad na pagkahilo. Ang mga iyon ay mga mensaheng hindi mo maaaring balewalain. Hindi mo kailangang isuko ang iyong mga paglalakad sa umaga o ang iyong pagmamahal sa sariwang hangin. Ngunit kailangan mong piliin ang iyong oras ng matalino. Dahil pagdating sa iyong puso, kahit ang pinakamagandang panahon ay maaaring maging isang tahimik na kaaway kung hindi ka maingat. Ika-4 na ehersisyo: mabilis, pabigla-bigla at pambatang paggalaw. Mayroong isang bagay sa mabilis na ehersisyo na nagpapadama sa atin na tayo ay buhay. Tama ba? Ilang jumping jacks, isang mabilis na klase ng sayaw, isang maliit na pagsabog ng cardio. Pakiramdam natin ay ibinabalik natin ang orasan. Ngunit para sa mga senior, lalo na sa mga lampas 60, ang pagsisikap na makasabay sa ritmo ng kabataan ay minsan ay mas nakakasama kaysa nakakabuti. Nakita ko na ito ng napakaraming beses. Mga matatandang sumasali sa mga community fitness classes, sumusunod sa mga mabilis na YouTube workouts, sinusubukang gayahin ang mga burpees, step jumps, or stair sprints. Mukha itong masigla sa labas, ngunit sa loob ng iyong katawan, ang iyong balanse, ang iyong sirkulasyon, ang iyong puso ay maaaring nalulula. Simulan natin sa kung ano talaga ang nangyayari sa iyong katawan sa panahon ng mga biglaan at pabigla-biglang paggalaw na ito. Habang tayo ay tumatanda, ang ating nervous system ay mas mabagal nang tumugon. Ang ating mga reflexes ay hindi na kasing talas. Ang balanse ay nagiging medyo hindi na maaasahan at ang ating mga ugat ay nawawalan ng pagkaelastiko. Ibig sabihin, kapag ikaw ay tumalon, umikot, o nagbago ng direksyon ng mabilis, ang iyong puso at mga daluyan ng dugo ay dapat tumugon sa loob ng ilang millisecond. At minsan, hindi na nila kaya. Ipinakita sa isang pag-aaral sa Journal of Aging and Physical Activity na ang mga matatandang higit sa 65 ay may mas matagal na pagtugon ng cardiovascular system sa biglaang ehersisyo, lalo na sa mga aktibidad na nangangailangan ng balanse at koordinasyon. Ang pagkaantala na ito ay maaaring magresulta sa mga irregular na tibok ng puso, hindi balanseng daloy ng oxygen, o pagtaas ng presyo ng dugo na mag-iiwan sa iyong nahihilo, hinihingal, o mas malala na kahandusay sa sahig. Kunin natin si Aling Elena, isang masayahing 70 taong gulang na mahilig sa Zumba. Ipinagmamalaki niya na nakakasabay siya sa mga mas batang kalahok. Ngunit sa isang routine na may kasamang mabilis na paghakbang sa gilid at pagtalon, siya ay natisod. Hindi dahil siya ay lampa, kundi dahil ang kanyang balanse ay nawala dahil sa isang maliit na pagkaantala sa pagitan ng utos ng kanyang utak at ng reaksyon ng kanyang katawan. Mabuti na lang at wala siyang nabali, ngunit ang pagkahulog ay nag-iwan sa kanya na nanginginig. At ang kanyang puso, sabi niya sa akin, kalaunan ay kumakarera ng mahigit 1 oras matapos ang klase. Hindi ito tungkol sa pagsuko,
Ito ay tungkol sa pagpili ng tamang uri ng paggalaw para sa katawan na mayroon ka ngayon, hindi sa katawan na mayroon ka noong 30 ka. Kapag pumili ka ng mas mabagal at mas tuloy-tuloy na mga ehersisyo tulad ng Tai Chi water aerobics o kahit na banayad na stretching flows, may magandang nangyayari. Ang iyong katawan ay hindi nabibigla. Ito ay sinusuportahan. Ang iyong puso ay hindi itinapon sa kaguluhan. Ito ay pinapakalma. At ang iyong mga kasukasuan, kalamnan at balanse ay lahat lumalakas ng may pagkakasundo. Isa sa mga pinaka hindi napapansing benepisyo ng banayad na paggalaw ay kung paano nito pinapanatili ang iyong kalayaan. Kapag ang iyong katawan ay nakakaramdam na matatag, may tiwala at ligtas, mas malamang na patuloy kang gagalaw araw-araw. At diyan nagsisimula ang tunay na pagbabago, hindi sa isang dramatikong workout, kundi sa tahimik at pang-araw-araw na pagiging pare-pareho. At habang ang mabilis na paggalaw ay maaaring yumanig sa iyong sistema, ang pag-eehersisyo ng masyadong malapit sa oras ng pagtulog ay tahimik na gumugulo sa iyong puso sa ibang paraan. Pag-usapan natin iyan. Ikalimang ehersisyo, pag-eehersisyo masyadong malapit sa oras ng pagtulog. Pagkatapos ng isang mahabang araw, tumahimik na ang bahay, tapos na ang hapunan, at para sa maraming senior iyon, ang pakiramdam na perpektong oras para gumalaw ng kaunti. Marahil ito ay isang maikling paglalakad, ilang pag-uunat o kahit isang magaan na sesyon ng cardio bago matulog. Pakiramdam ay mapayapa, pakiramdam ay produktibo. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang paggalaw ng masyadong gabi kahit na banayad ay maaaring tahimik na nakawan ang iyong puso ng isa sa mga pinakamahalagang bintana ng pagpapagaling nito. Ang tulog ay higit pa sa pahinga. Ito ay pag-aayos. At para sa iyong puso, lalo na pagkatapos ng usndi ang malalim at walang patid na tulog, ay kung kailan nangyayari ang tunay na pagbawi. Ngunit kung mag-eehersisyo ka ng masyadong malapit sa oras ng pagtulog, ang iyong katawan ay maaaring manatiling alerto ng mas matagal kaysa sa nararapat. Hindi lang iyon teorya. Ito ay suportado ng agham. Isang pag-aaral sa experimental physiology ay natuklasan na ang mga ehersisyo sa gabi ay makabuluhang nagpapataas ng panggabing heart rate at core body temperature sa mga matatanda. At habang ang mga mas batang kalahok ay bumabalik sa normal sa loob ng 1 oras o 2, ang nervous system ng mga senior ay nananatiling aktibo ng mas matagal na antala ang kanilang kakayahang makapasok sa malalim at nagpapanumbalik na tulog. Ito ay dahil ang ehersisyo, kahit na magaan na aktibidad, ay nagpapasigla sa sympathetic nervous system, ang iyong fight or flight mode. Ang iyong heart rate ay nananatiling mataas, ang iyong adrenaline ay nananatili at iniisip ng iyong katawan na gumagalaw pa rin ito. At kapag ang iyong sistema ay nananatiling gising hanggang gabi, nakakasagabal ito sa iyong circadian rhythm, ang natural na orasan nagsasabi sa iyong katawan kung kailan magpapahinga, bumawi at mag-reset. Isa sa aking mga pasyente, si Mang Lito, isang 87 taong gulang na retiradong guro, ay dati nang naglalakad sa gabi para mapagod ang sarili.
Akala niya ay makakatulong ito sa kanyang pagtulog. Ngunit sa halip nagsimula siyang magising ng 3:00 ng madaling araw, ang isip ay gumagana at ang puso ay kumakabog. Sa una, akala niya ay pagkabalisa ito. Ngunit matapos ayusin ang kanyang routine sa paglalakad sa hapon sa halip na gabi, ang kanyang pagtulog ay bumuti ng husto. Walang gamot mas mahusay na tiyempo lang. Ang mas mahalagang maunawaan ay ang mahinang pagtulog ay hindi lang tungkol sa pakiramdam na groggy kinabukasan. Ito ay direktang nauugnay sa mataas na presyon ng dugo, tumaas na pamamaga, insulin resistance, at mga irregular na tibok ng puso. Ang iyong puso ay hindi lang nagtatrabaho ng husto sa araw. Kailangan nito ang katahimikan ng gabi para maghilom, magbalanse, at mag-reset. At kung patuloy mong ginugulo ang prosesong iyon, kahit na may mabubuting intensyon, ang iyong puso ay nagsisimulang mapag-iwanan. Kaya ano ang dapat mong gawin? Ilipat ang iyong mga workout sa umaga o maagang hapon. Sa ganoong paraan, nakukuha ng iyong katawan ang lahat ng benepisyo sa puso ng paggalaw ng hindi nakakasagabal sa natural na pagpapagaling sa gabi. Panatilihing banayad at kalmado ang mga gabi. Magaan na pag-uunat, malalim na paghinga, marahil ay kaunting pagninilay-nilay. Ngunit ipaalam sa iyong puso at sa iyong nervous system na tapos na ang araw. Isang huling mensahe mula sa inyong doktor. Ngayong natuklasan na natin ang lahat ng 5 nakatagong gawin na ito, nais kong iwanan kayo ng isang huling mensahe. Isang taos-pusong paalala na ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagsuko. Ito ay nangangahulugan lamang ng pagpili ng isang mas matalinong landas. Nakarating ka na sa puntong ito at iyon ay nangangahulugan ng isang bagay na makapangyarihan. Pinipili mong alagaan ang iyong sarili hindi lang para sa ngayon, kundi para sa mga darating na taon. Iyan ang tunay na lakas. Marahil ay nakita mo ang iyong sarili sa isa sa mga gawi na napag-usapan natin. Marahil ay iniisip mo na ang isang maliit na pagbabago na maaari mong gawin, at iyon ang punto. Hindi ito nangangailangan ng isang malaking pagbabago, isang matalinong pagpili lamang na ginawa ng may pag-iingat at inuulit sa paglipas ng panahon. Tandaan, ang iyong puso ay nagtatrabaho ng husto para sa iyo araw-araw. Hindi ito humihingi ng marami, kaunting kamalayan, kaunting kahinahunan, at kaunting paggalang sa panahon ng buhay na kinaroroonan mo. Kaya ngayon, bitawan mo na ang ideya na ang mas marami ay mas mahusay. Pumili ng mas matalino, hindi mas mahirap. Gumalaw ng may pag-iingat, magpahinga ng may layunin, at higit sa lahat, pakinggan kung ano ang tahimik na sinusubukang sabihin ng iyong puso. Isang mahalagang aral sa buhay. Sa paglalakbay na ito, ang pinakamahalagang birtud ay hindi ang lakas ng kabataan, kundi ang karunungan ng karanasan. Ang pagiging banayad sa iyong katawan ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay isang pagpapakita ng pinakamataas na uri ng lakas, ang lakas na nagmumula sa pag-unawa, paggalang, at pagmamahal sa sarili. Kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito na makita ang mga bagay sa ibang paraan, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Sabihin ninyo sa akin, ano ang isang maliit na pagbabago
na sisimulan ninyong gawin simula ngayon. Ang inyong kwento ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba. At huwag kalimutang i-like ang videong ito at mag-subscribe sa aking channel para sa mas maraming simpleng payo na tutulong sa iyong mamuhay ng mas malakas at makaramdam ng mas mabuti araw-araw. At kung may halaga itong natutunan ninyo, mangyaring ibahagi ito sa inyong mga kapamilya, kaibigan, at sa lahat ng mahal ninyo sa buhay. Dahil ang pag-aalaga sa isa't isa ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin. Mag-ingat po kayo palagi. Tandaan, kasama ninyo ako sa paglalakbay na ito.